Pwede kang makontento kung anong meron ka, pero hindi ka pwedeng tumigil mangarap. Magkakaibang kwento mga kaibigan, no? Mga katropa, mga kaklasik. Yung pangatlo ang pinaka nagustuhan ko. Makontento kung ano ang meron sa harapan mo, pero huwag kang titigil mangarap. So ayun, magandang gabi muli mga kaklasik. So ayun, wala tayong video tungkol sa mga daily grind natin ngayon. Since na last upload natin, banggit ko na po na wala po tayong cellphone holder sa ating kay Kiwi, sa ating motor, no? Wala po tayong cellphone holder. So mahirapan po tayo at declutch po tayo. Hindi pwedeng yung isang kamay natin ay nakatutok sa cellphone. So yun nga, may pagkukwentuhan lang tayo mga kaklasik regarding to sa mga nakita ko sa daan. Actually, katatapos lang natin maligo, naligo muna tayo bago tayo mag-record ngayong gabi. So yun nga, pagkwentuhan natin ngayon ang tatlong klase ng istorya na ikukwento ko sa inyo ngayon na sana kapulutan natin ng aral. Oh my God! By the way, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo sa mga tropa natin, kay Sway Menjola, kay Lolo ni Lewis, at syempre sa ating matulungin na vlogger, si Sir Pony. Yan, Sir Pony Alde. Yun, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. So, bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo mga kaklasik. So yun na nga mga kaklasik, no? Katulad po na nabanggit ko, meron po tayong tatlong klase ng istorya ngayong gabi. Actually, ito magkakahiwalay ko naman siyang nakita, pero yung pinaka-latest, yung huli, yung pinakahuli natin yung ngayong gabi. Pero ihuhuli natin sa kwento yon. Sana yung tatlong kwento na to, makakapulutan man lang ng aral ng ilan sa atin, to remind us na may mga tao talaga na magkakaiba ng level ng pamumuhay. Pero dapat hindi tayo nagkakaroon ng magkakaibang level ng pag-iisip, no? So, yun na nga, umpisahan natin sa ating unang kwento. Tungkol po to sa nakita ko somewhere in Makati. Actually, hindi ko siya ni-record as a video. Pinicturean ko na lang yung dalawang tao na nagkukwentuhan. Pumunta tayo sa Makati to pick up sa ating bagong gagamiting phone for recordings para sa ating uploading kay YouTube. Ayan nga po yung phone na to, yung ginagamit po natin. Ito po yung bago natin phone, since na yung phone po natin na ginagamit noon ay nasira. So expect naman po natin, kasi syempre sa kalumaan at syempre sa katagalan at siya nang ginagamit, syempre nagkaroon ng disgrasya na laglag na basag hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung sira. So regardless, balik tayo sa ating unang kwento. Unang kwento po natin mga kaklasik, tungkol po to sa dalawang pedicab driver. Somewhere in Makati, tumambay ako sa labas ng gate ng isang subdivision. Doon nga yung pipick upin po natin tong phone na to na ginagamit natin para sa ating recording sa ating YouTube channel. Hindi ko in-expect na makakarinig ako ng mga ganong salita na, alam mo yan, yung umagaw ng atensyon mo na, oo
nga naman. Tama nga naman siya, di ba? Isang dalawang pedicab driver na nakaupo doon sa gilid ng sidewalk na nag-aabang ng pasahero. Tapos meron pong dumating na isang naglalakad, hindi ko na babanggitin, pero may isa pong naglalakad, dumaan doon sa area nila kung saan sila nag-aabang. Yung isang nakaupo, pakita natin yung picture. Yan po, yung nakaupo po na salampak doon sa sidewalk. Yan po yung kukwento ko po sa inyo na may kakaibang siyang binitawang salita. No? Siya po yung unang sumalubong doon sa naglalakad na tao. No? Naglalakad na nilalang. Nilalang ba? Ewan ko paano banggitin. Naglalakad na tao, no? Doon sa naglalakad ng tao. Actually hindi naman totally salubong, no. Tumayo lang siya. Ma'am, sakay po kayo, pedicab. Tapos nilagpasan lang siya nitong babae. Nang hindi man lang siya inilingan, as in hindi talaga siya pinansin. Ganon talaga, ganon na ganon, no? Hindi talaga siya pinansin. So akala ko wala lang sa kanya 'yon. So tiningnan ko lang din sila. Pero yung babae, sa titingnan ko yung babae, hindi naman siya parang may kaya. Para siyang may kaya, pero tingin ko hindi siya mayaman, kasi kung mayaman siya, nakakotse siya. No? Kung mayaman siya, talagang may sasakyan siya na hindi niya kailangan maglakad doon sa area na yun. Somewhere in Makati to, somewhere in Makati. Kung familiar po kayo sa picture, yun, lalo na mga taga Makati, malalaman nyo kung saan yan. No? Tingnan nyo maiging area. So yun na nga, hindi siya pinansin. So akala ko wala na nga. Bigla na lang nagkwentuhan sila nung kasama niyang pedicab driver. Alam mo yung naka ano sa attention ko, yung itsura ng lalaki. Yung masama bigla ng loob niya. Hindi naman, tingin ko, hindi naman yun dahil tinanggihan siya nung naglalakad. Kundi ito yung kwento niya. Yung nakakuha ng atensyon ko. Biglang merong salita na lumabas sa kanya na, bakit kaya may mga ganyang klaseng tao? So napatingin ako bigla sa kanya. Ang sabi niya, bakit kaya may mga ganitong klaseng tao? Inalok mo lang naman na sumakay sa pedicab mo. Natural, naghahanap buhay tayo. Ito yung hanap buhay natin. Pumasok sa isip ko, nga naman. Pero bakit? Ba't parang masama yung loob niya? Bigla yung sabi niya, nung tinanong ko kung sasakay sa pedicab, nagdire-diretso, ni hindi man lang tumingin sa akin, ni hindi man lang umiling, hindi man lang humindi. Maintindihan ko naman kung di siya sasakay kung malapit nga lang naman siya, di ba? Bakit pa siya sasakay? Pero kahit ganun, sabi niya, pero kahit ganun, dapat man lang tiningnan man lang ako. O sumagot man lang, o kahit man lang umiling man lang siya na hindi siya sasakay. Hindi yung para siyang dumaan dito na parang walang tao. Ito pa yung mas nakakaagaw ng pansin ko sa sinabi niya. Bukod dun sa sinabi niya na ito talaga yung tumatak. Ito yung nag-sink in sa akin. Na yung salita niya, yung huling salita niya na buti pa tayong mga mahihirap. Kahit hindi natin kilala, pinapansin natin. Etong kala mo, pagkayayaman, naglalakad naman. Hindi naman masama loob ko, kaya lang parang tayo pang mga walang pinag-aralan yung may mga modo. Sila pang mga pinag-aralan yung walang mga modo. Diba?
Yun na nakakaano sa akin mga kaklasik eh, di ba? Yung narinig ko yung gano'n niya, mabuti pa tayong mga mahihirap, kahit wala tayong pinag-aralan, may modo pa rin tayo. Hindi kagaya nila, may narating nga, akala mo kung sino, hindi naman kayaman, hindi naman ganun kayamanan. Parang nawala yung modo. Alam mo mga classic, yung mga ganong simpleng, ito natural lang to ito natural lang to sa lahat na makarinig tayo minsan ng mga ganong mga salita. Alam ko na hindi lang ako yung first time na nakarinig nito, no? Pero since napagkukwentuhan natin to mga kaklasik, may kakaiba lang kasing nag-sink in sa utak ko nung marinig ko yung salitang yun, no? Ewan ko, siguro malawak lang yung imahinasyon ko, o mas naiintindihan ko siya kasi nakikita ko yung emosyon ng mukha niya nung mismo nagsasalita, no? Until one day, yung pangalang kwento naman natin, ito makikita nyo na yung comparison sa mga to Merong akong nakita somewhere in Paranaque. Actually, hindi lang nakita, talagang nasaksihan ko. Hindi lang ako nakapag video kasi unexpected naman talaga yung nangyayari. Minsan talaga kasi may mga nangyayari sa buhay natin na unexpected. Siyempre, hindi lahat ng mga bagay sa buhay natin ay nabibidyohan natin, no? Minsan nahuhuli na rin tayo, no? Minsan mas tinututukan na lang nating pakinggan yung mga nagiging sitwasyon kaysa mag-video o mag-picture tayo. Medyo huli na tayo sa mga ganun-ganun Katulad yung nangyari nung una, picture nga lang yung nakuha natin. Hindi na nga natin nakuha yung mismong tinanong niya. Diba? Kasi unexpected na nga yung nangyari. So, yun na nga. Balik tayo sa pangalawa. Merong isang grupo ng mga, sabi na nating mayaman. Kasi nasa itsura naman nila, nasa pananamit naman nila. Siyempre, may kita naman natin sa itsura ng tao at saka isa pa nakasasakyan sila. Kaya masabi ko talaga na may kaya. Tsaka galing sila sa isang mamahaling restaurant. Yun, nakita ko nga itong grupo ng mayaman na to. 2 babae at 1 lalaki. Merong isang bata na nagtitinda ng suman. Mga kakanin yun Alam ko mga kakanin yun. Siguro mga worth of nabanggit niya yun nabanggit ng bata kung magkano mga worth of 270 yata, 270 pesos na yung presyo nung paninda niya. Okay, balik tayo dun sa kwento, no? Eto na nga, palabas na galing sa restaurant yung 3 mayaman na to, yung mga may kaya na to. Huwag natin sabihin mayaman, sabihin na lang natin may kaya. Palabas sa restaurant, pumasok ngayon itong bata paakyat sa hagdanan na merong inaalok sa 3 to. Yun na nga yung paninda niya, no? Yun yung paninda niya na nagkakahalaga ng 270 pesos. Pero hindi niya yun inalok ng buo, Sabi ng bata, "Ma'am, sir, pwede po ba kayong bumili ng paninda ko?" Ngayon nagsalita yung lalaki. Sabi, "Ano ba yung paninda mo? Mga kakakanin po. Masarap ba yan?" Nung bata, syempre, sabi ng bata, "Oh, buhay. Sino ba naman magtitinda na hindi mo sabihin, hindi masarap yung paninda mo, no?" At natural yun, no? Opo. Diba? Ang sabi naman ng lalaki, "Ilan ang kapatid mo?" Sabi nung bata, 4 po. Pang-4 po ako. Ako po yung pangatlo pangalawa sa bunso. No, pangalawa sa bunso, sabi niya. Ganun ba? Magkano ba lahat yan? Yun ang tanong ng babae. Sabi ng babae, "Magkano ba lahat yan?" "Ilan po ba bibili nyo?" Sabi ng babae, tinatanong ko kung magkano lahat yan.
Bali po 270, mga ganun nga. I'm not sure hindi ako sigurado. Pero, kasi nakapokus ako dun sa bata habang tinatanong. Mga 270 pesos. So, yun na nga. Sabi nung babae, sige, bibiling ko yan. Lahat po? Oo, lahat. So, nagbigay yung babae ng 500 pesos. So, 270 pesos, may sukli pa dapat yung matanda, yung babae, na 230. No? Ine-expect ko, magpapapalit yung bata. Ang sabi ng bata, ay ma'am, kalalabas ko lang po. Wala po akong barya dyan. Hindi, sabi ng babae, sa'yo na yung 500. Ay, salamat po, sabi nung mata. Ako nagagandahan din ako sa salita ng bata kasi sabi niya, salamat po. Alam mo kasi yung salitang pasasalamat na nanggagaling talaga sa dibdib. Iba yung pasasalamat na parang nakagulang ka. Iba yun eh. No, maraming ganyan, may nagsasalita ng salamat pero nanggugulang lang pala. Hindi, yung kaplastikan kung tawagin Pero yon, dahil nga bata, parang dating sa akin sincero yung pagkakasabi niya ng salamat po. Eto na, nung ibibigay na nung bata yung paninda niya, ang sabi ng pangatlong babae, itabi mo yan. Bakit po? Sabi nung bata. Dalin mo yan pauwi. Lahat ng pagkain na yan na dala-dala mo, dalin mo pauwi. Ipakain mo sa mga kapatid mo. Pero binayaran nyo na po, sabi nung bata. Oo nga, binayaran na namin para hindi ka na magtinda at makauwi ka na ng maaga. Alam mo yon, yung salita na yun na nanggaling dun sa matanda, parang, wait, teka lang, hindi pala lahat ng mayaman masama. Hindi pala lahat ng mayaman, linawin ko hindi pala lahat ng mayaman masama ang ugali. No? Meron pa rin mga edukadong literal, no, na natitira. So, yun, pumasok, nagsingkit na naman sa alam mo yung utak ko, ang dami nang pumapasok, dumadagdag pa itong mga to no? Pero yun na nga, pumasok na nga to. Sabi nung babae, sige, uwi mo na yan. Ayaw na kita makita muna dito sa kalsada Kung yan ang hanap buhay mo, wala akong magagawa. Pero sa ngayon, araw na to, iuwi mo yan sa mga kapatid mo, tapos na yung trabaho mo. Diba? Iuwi mo na yan, eto 500, sa'yo na yung sukli. Diba? Sabi ng babae, may kita ka na, may pagkain pa mga kapatid mo. Alam mo yon yung ganun salita nung matanda. Parang, sana all. Ika nga, no? Sana all. No? May mga mayayaman talaga na kakaiba din ng attitude, no? Na, as in, para silang nakikilibil sa mga bagay na nandun sa paligid nila. Meron din naman, mayayaman na napakatataas ng tingin sa sarili. Na kung mo nakapag-aral, kung mo mas mataas ang narating, kung mo mataas ang kalagayan nila sa buhay, ganun na lang nila maliitin yung mga nasa paligid nila na alam nilang nasa mas mababang klase ng pamumuhay. Huwag tayong maglokohan. Meron talagang mga ganyan. Pero hindi ko kayo nilalahat. Katulad nitong nakita ko na to. Ipakita natin yung picture. Yan. As in, malayo na kasi, no? Malayo na. Parang hindi ko kagad nahugod yung cellphone ko. Ayun. Saludo ko sa iyo, ma'am. Saludo po ako sa inyong tatlo. Na kung sakaling mapanood nyo man po to, ma-remind man lang kayo, ma'am, na meron pong sumasaludo po sa inyo. At tas noo po ako na isa po ako sa sumasaludo sa magandang asal na ipinakita nyo kay tatlo. Ma'am, sir, no? Sana hindi lang yan yung una at huling pagkakataon na tutulong kayo sa mga mas nangangailangan. Sana one day makita ko kayo sa mas malaking pagtulong. At isa ako sa pinakamasaya na tao na makakasaksi kung sakali. So, yun. Ayan yung pangalawa.
Etong pangatlo, eto naman yung latest lang. Ngayong gabi, bago ako umuwi galing trabaho. So, gabi na nga ako umuwi, no? Ako kasi, mas madalas kasi na hindi na ako nagluluto ng pagkain. Kasi, galing sa trabaho, pagod, babad sa init, pagod ka ba biyahe. So, mas madalas na hindi na ako nagluluto. So, ang ginagawa ko, kumakain ako sa labas. Somewhere in Parañaque. Uy, sana all. English na naman, brother. Okay, somewhere in Parañaque. Nakakita tayo ng isang kainan na mahilig talaga ako magpares. Yan talaga yung hilig ko, yung pares. Naghahanap ako ng mga pares na magsuswak sa panlasa ko. Hindi naman kailangan na porke sikat yung parisa na kinakainan nila, doon nakagad tayo, no? Hindi. Testing pa rin natin yung mga maliliit. Yung mga, sabi nga nila, yung mga nagninegosyo ng maliitan. Doon tayo tumitesting kasi mas okay doon. Kasi para sa akin, mas okay doon kasi unang-una, nasusuportahan mo yung mga maliliit na negosyante. Yun yung punto ko. Pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ipakita ng mga maliliit na negosyante na kahit sa maliit na puhunan nila at simpleng paghahanda nila ng pagkain, merong magkagusto doon sa serbisyo nila, no? Yun na nga. So, kumain ako somewhere in Parañaque. Habang kumakain ako, nakakita ako ng dalawa, isang bata at saka isang matandang babae. Hindi ko lang alam, hindi ko lang sure kung mag-ina o maglola, something na gano'n kasi medyo matanda na yung babae. Pero magkasama sila. Ayun, nakikita ko sila na may pinupulot silang pagkain sa basura. Pero actually hindi ko naman nakita na kinakain na nila. Pinupulot, oo. Pinupulot, nakita ko. So patapos naman na ako nung nag-iipon sila dun sa isang maliit na styro. Iniipon nila dun yung mga rita-rita, so yung pinagbakbakan yata ng manok yun. Iniipon nila doon sa styro. So iniisip ko kung sa itsura kasi nila, hindi ako namamaliit, mga kaklasik, no. Sa itsura kasi nila, mukhang hindi nila ito ipapakain sa aso o sa hayop, no, kung pusa man o ano. Hindi nila ito ipapakain sa aso, mukhang kakainin nila. So nag-order ulit ako ng isang pares, pero dinamihan ko na yung kanin. Nag-extra rice na lang ako ng 3. Bali, 4 yung kanin. Pero, kasi nga, wala naman tayong masyadong pera, diba? Yun nga, isang pares, pinadagdagan ko na lang ng sabaw. At least kahit paano, meron. At 4 na kanin. Tapos, bumili ako ng, alam niyo, sigarilyo. Bumili ako ng nagarilyo ako habang papalapit sa kanila. Ibinigay ko sa kanila. Sabi ko, Nay, anong gagawin nyo dyan? Ay, iniipon lang namin, sabi niya. Ay, wag na po yan, Nay. Madumi na po yan. Ito po, binilang ko kayo. Kain na lang po muna kayo. Doon na tayo sa gilid. Habang naninigarilyo po ako, doon tayo sa gilid, sabi ko. Ayun na nga. Mabot nga. Pero, pasensya na kayo, Nay. Wala tayong plato, Ito na lang pong plastic. Dyan na lang. Yung pinaglagyan ng kanin na plastic. Doon na lang po. Buhos-buhos nyo na lang po siguro yung sabaw. Wala rin pong plato doon, Diba? Doon sa may mga parisan natin sa mga kanto-kanto, wala na. May plate sila, pero hindi naman ipapagamit yun doon, sigurado. So, yun ang naisip ko, nandiyan na lang po. Kaya naman siguro yan. Kasi siyempre, bilang mahirap, alam ko na kaya nila kasi kaya ko nga rin magkamay sa mga ganun. Diba? So, yun na nga, habang binibigay ko, nakaupo kami doon. Habang nanigarilyo ko doon sa gilid ng isang establishment, nandun din sila. Mga 2 steps ng mga 2 step ng hagdanan. Mga ganon lang yung hagdan. 2 steps.
Nakaupo sila doon. Alam mo yung narinig ko doon sa sarap nung bata, sabi ng bata sa I don't know, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung nanay niya o lola niya kasi hindi ko na inusisa. Ang mahalaga nabigyan natin. Ang sabi nung bata, ang sarap nito, init. Sabi nung bata. Di napapatingin ako sa kanila habang naninigarilyo. Tingin lang, hindi naman ako nagsasalita naman na talaga. Tapos sabi nung matanda, ng babae, kita mo na. Kahapon, di ba, wala. Ngayon, meron. Ganyan lang talaga ang buhay. Alam mo yun, narinig ko yun sa isang, ayoko namang sabihin na homeless, pero parang ganun yung dating nila. Siguro, homeless talaga yon. Kasi, marinig mo yung ganung salita na, kita mo na, kahapon wala. Ngayon, di ba, sarap. Parang, tapos sundan niya pa ng ganyan talaga ang buhay. Alam niyo yung biglang pumasok sa isip ko na ako, madalas kong sabihin nagipit ako. Aminado ako dyan. Pero simula nung marinig ko yung salita na yun, parang ang dating sa akin, mga kaklasik ito seryoso, ang dating sa akin nung salita ng matanda. Yung salitang gipit, yan lang ay yan salita lang yan ng mga taong naghahangad ng mas mataas, ng mas maginhawa. Ibig ko sabihin, hindi naman masamang maghangad ng maginhawa. Ang ibig kong sabihin, baka i-clarify ko lang, baka maging iba yung dating sa mga classic natin, no? Baka maging iba yung dating yung pagiging gipit, definition lang yan, na may mas hinahangad ka pa. Mayroon kang hindi ka nakukontento kung anong meron ka. Yun, no? Yung salitang gipit, yan yung salitang nagsisink in sa'yo kapag meron kang, may bagay ka na gusto na hindi mo pa nakukuha. O mas higit pa, na hindi ka nakukontento kung anong meron ka sa harapan mo. Sila, pinakita nila sa akin na kung ano yung nasa harapan mo, blessing yan. So, huwag mo sasabihin gipit ka, huwag mo sasabihin kapos ka. Kung ano yung nandyan, makontento ka. Alam mo yun? Alam mo mga classic, ba't ko nakwento sa inyo itong mga ganito? Kasi, hindi kasi lahat ng mga bagay, ito natututunan ko sa kanila to Hindi naman ako magaling. Hindi rin ako marunong. Lalong hindi rin ako magaling na advisor sa inyo. O kahit sa kanino mang makakarinig ng sinasabi ko. Hindi ako magaling. Natututo lang din ako sa labas. No? Ika nga, sabi nga, hindi lahat ng matututunan mo na maganda, lahat nasa loob ng eskwelahan. Mas marami kang matututunan sa labas. Napatunayan ko yan sa mga ilang taon kong pananatili sa labas. Alam nyo, mga classic, pag-graduate ko ng high school, wala na ako sa loob ng bahay. Natuto ako mamuhay, magperya. Hindi ko kinakahiya yun. Kasi doon ako natuto. Pakisamahan lahat ng klase ng tao. Pakisamahan ang kahit sino. Hindi mo kilala. Pakisamahan mo. Ganon kasi ako namuhay noon. So, parang hindi ako nalalayo sa mga ganitong klaseng tao. Naranasan ko nga na matulog sa damuhan Kasi, yun yung tawag ng trabaho namin nung nagpeperya ako. Pagbaba namin ng mga gamit, salampa ka dyan, pahinga ka muna. Pag nainabutan ako na antok sa damuhan, di dyan ako sa damuhan matutulog. Ganon yung sistema namin. Sa perya kami. Alam yan ng mga ng mga katropa natin, mga peryante, yan, mga anak ni Maximino Kabuslay. Yan. Mga tropa natin yan. Mga kabuslay. Yun nga.
So yung aral kasi nito, mga classic, iba-ibang kwento no. Yung una nating kwento tungkol sa dalawang pedicab driver na ang hinihingi lang naman pansinin, tanguan, kahit man lang kibuin man lang ng konti, umayaw o hindi, okay lang. Yun lang hinihingi niya. Bilang mahirap, hindi naman siya gumagawa ng masama, nagtatrabaho naman siya. Pangalawa, isang mayaman na tumulong, yung pagtulong ikusa, yung may halong puso, di ba? So, pinapakita naman doon na hindi lahat ng mayaman ay masama ang ugali. Hindi lahat ng mayaman ay mataas ang lipad, mataas ang ere. No? Namamaliitin tayo mga mahihirap. Yung pangatlo naman, yun yung kwento ng pagiging kontento kung anong meron ka. Pero hindi tumigil mangarap. Alam nyo yun, pwede kang makontento kung anong meron ka, pero hindi ka pwedeng tumigil mangarap. Magkakaibang kwento mga kaibigan, no? Mga katropa, mga klasik. Yung pangatlo ang pinaka nagustuhan ko. Makontento kung ano ang meron sa harapan mo, pero wag kang titigil mangarap. So yun, sana mga classic, meron tayong natutunan na sa tatlong kwento na yan, ano. Actually hindi yan, walang biro yung mga kwento na yan, totoo yan, na-experience ko yan. Siyempre, lagi tayo sa kalsada, almost most of the time, nasa kalsada po talaga ako. So kaya na-experience ko makakita ng mga ganito. Minsan kasi tumatambay ako sa gilid-gilid para magpahinga. Yan, napapansin ko na itong mga ganito. So yun nga, sana may natutunan tayo mga classic. At sana syempre sa mga viewers naman natin, sana may napupulot tayo dito sa mga ganitong klaseng kwento na alam ko naman na may iba't ibang kwento at standard tayo sa pamumuhay, pero hindi naman kailangan magkakalayo tayo sa paraan ng pamumuhay. So yun, stay humble and stay classic. Salute.